May sigaw dinggin mo at ubos na ang oras mo. Oras na magpasya. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at siyempre po sa buong mundo. Nagbabalik po si Atty. Ed Saranay dito po sa ating programang Narito Ako, Kaibigan Nyo. Kumusta po kayo mga kaibigan? Tayo po ngayon ay magtatalakayan mulit dahil meron pong napapanahong issue na dapat po nating pag-usapan. Nabalitaan na po siguro ninyo mga kaibigan na meron po isang grupo. Meron po isang grupo na nag-file ng petition for disqualification. Diyan po sa COMELEC na pinadi-disqualify po nila. Yun pong mga 5 political personalities sa ating bansa. So medyo medyo legal action ulit ito. Madalas na namang mapag-uusapan itong mga disqualification. Nagiging bida na naman ang COMELEC dito. Kasi panahon na naman ng halalan. So, ano ba itong petition na ito mga kababayan? Ano ba itong petition for disqualification na ito? So, meron po kasing isang grupo sa ating bansa, sa Pilipinas. Tinawag nila ang kanilang grupo bilang Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan. At ang isa sa convener po nila rito ay si Atty. Alex Lacson. Actually, kilala ko itong si Alex Lacson. Nagkasama po kami minsan sa UP nung araw dahil nagkaroon po kami ng pag-attempt o nagkaroon po kami ng pagtatangka o attempt na i-organize yung Federation of Political Science Students of the Philippines. At nagkaroon po kami ng mga pagtitipon, maraming pagtitipon sa University of the Philippines. So itong attempt na ito actually was spearheaded by the UP Political Science Society. At ito nga si Alex Lacson ang kanilang presidente. At ako naman bilang Vice President ng UE Political Science Society, kami naman ang nag-represent sa UE. Kasama ko dito si Jess Pukis, na ngayon ay Attorney Jess Pukis ng Isabela. Musta, Panyero? So, ganun nga. So, lahat halos ng mga Political Science Society sa iba't ibang universities and colleges sa Metro Manila, kasama yung LaSalle, FEU, marami pa. So, nagkaroon kami ng series of meetings. Ang problema, matatalino yung mga taga-UE, matalino rin si Atty. Jess Pukis, matalino rin yung mga ibang representatives ng iba't ibang colleges and universities sa Metro Manila. Ang suma, hindi kami nagtagumpay. Kaya mahirap pala kung ang magsama-sama, magtipon-tipon ay puro mga matatalino, walang mabubuo. So anyway mga kababayan, ano ba itong petisyon nila Alex Lacson? So, ang kanila pong petition, ang ginawa po nila, nag-file po sila ng petition for disqualification, seeking the disqualification of former President Duterte, dahil alam po ninyo si Pangulong Duterte ay nag-file po siya ng kanyang COC bilang mayor sa City of Davao. At ito namang si Senator Cynthia Villar, dahil mag-i-expire na o matatapos na ang kanyang termino sa June 30, 2025 bilang senador, kaya ang ginawa nila, yung anak nilang babae, si Camille Villar, siya yung nag-file ng kanyang COC bilang senador. At si Senator Cynthia Villar, siya po ay nag-file ng kanyang COC bilang congressman sa City of Las Piñas. At ang pangatlo, si Speaker Martin Romualdez. Si Speaker Martin Romualdez filed his COC seeking re-election sa kanyang distrito sa Leyte.
At yung pang-apat is Governor Matthew Marcos Manutok, yung anak po ni Senator Amy Marcos, dahil siya po ngayon ay he's running for election, third term, as Governor of Ilocos Norte. At yung pang-apat ay panglima, yung pong Vice Governor ng Catanduanes, si Vice Mayor Cua. No? So, yun po yung limang political personalities na pinadidisqualify nitong grupo po nila Attorney Lacson. So, hindi ko actually nabasa yung petition nila Attorney Lacson, pero napakinggan ko yung ilang interview na Attorney Lacson. So, ang sabi nila, nag-file sila ng petition for disqualification using as their legal basis the provision of the Constitution on prohibiting political dynasties. And Attorney Lacson also cited several jurisprudence or decisions of the Supreme Court saying, among others, that provisions of the Constitution are presumed to be self-executing. So, ang sabi na Attorney Lacson, ang stand nila, yung pong provision ng political dynasties sa ating saligang batas ay isang self-executing provision. So, medyo maganda, no? Maganda at medyo may wisdom yung kanilang argumento. So, sa ngayon, pending yung petition kasi na-file na. So, nandun na sa kakapangyarihan ng COMELEC yung kanilang petition for disqualification. Ngayon, maganda rito, gagawin natin mga kababayan, sulyapan natin yung provision ng 1987 Constitution on Political Dynasties. Ano ba kasi ang sinasabi doon? Yun pong Article 2, Section 26, ay sinasabi doon that the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Diba? So, yun po yung anti-dynasty provision ng atin pong saligang batas. So, ipinagbabawal ang political dynasties as may be defined by law. So, alam po kasi ninyo mga kaibigan, sa atin pong saligang batas, ay meron po yung sinasabing self-executing provision. Ibig sabihin, kapag ka self-executing provision, ang isang provision ng ating saligang batas, hindi na kinakailangan ng further action, hindi na kinakailangan ng enabling law. Ibig sabihin, pwede nang ipatupad, pwede nang i-enforce without any further action. At mostly, yun pong mga self-executing provision ng ating Constitution ay makikita po doon sa Article 3 o Bill of Rights. Kagaya ng the right to life, liberty of property shall not be deprived without due process of law. Yun pong mga ganon, yung mga self-executing. Ibig sabihin, no further actions or no need for an enabling law to implement this provision of the Constitution. So, meron din po naman yung sinasabi, yung tinatawag nating non-self-executing provision. Ibig sabihin, ang provision ng Constitution na ito ay hindi po pwedeng ipatupad kung walang further action o walang enabling law. So hanggat walang enabling law, itong provision ng Constitution na ito will stay stagnant. Kasi hindi siya self-executing, kailangan ng further action o enabling law to implement this provision of the Constitution. So, batay sa interview ni Attorney Lacson, ang sabi niya, base sa mga desisyon ng Korte Suprema, this anti-dynasty provision of the Constitution is self-executing. Di ba? So ngayon, since pending ang petition for disqualification sa COMELEC, ano ang posibleng gagawin dyan ng COMELEC? Well, definitely, since this action for disqualification is already within their jurisdiction, definitely they have to action this petition. So ngayon, paano nila aaksyonan nito? Di ba? Wala namang batas pa. Wala naman pang batas. Kasi ang sabi doon, prohibit political dynasties as defined by law.
So sa kasalukuyan, wala pa namang batas na ipinapasa defining. Kasi alam niyo mga kaibigan, although yun pong ating mga framers ng Constitution ay nilagay nila doon yung prohibition, ang problema, hindi naman nila dinefine kung ano ang ibig sabihin ng political dynasties. You know? Nilagay nila doon prohibiting political dynasties, pero hindi nila nilagay kung ano yung definition ng political dynasties. At yung pagdi-define ng political dynasties ay ipinaubayan nila sa legislative branch ng ating pamahalaan. They put the burden to the Department of Government that are empowered to enact laws. So, ibig sabihin ang ating pong Kongreso, ang mayroong kapangyarihan na maggawa ng batas, ibig sabihin sila ngayon yung mayroong kapangyarihan na gumawa ng batas defining what is a political dynasties. Ang problema nga, wala pang batas ngayon na ginagawa ang ating Kongreso na para i-define yun pong political dynasties. So, despite of the absence of a law defining political dynasties, can the COMELEC act on the petition of the petitioners? Diba? So, pwede bang i-resolve ng COMELEC yung petition na lang at sila na ang mag-define kung ano ang ibig sabihin ng political dynasties? So, definitely, the COMELEC is not the lawmaking body of our country. Ang lawmaking body po natin ay ang Kongreso. So, pwede bang gawin ng COMELEC yung trabaho ng Kongreso? Eh, hindi nila po pwedeng gawin yon. So, ngayon, ano ang magiging basihan ngayon ng COMELEC? Paano nila masasabi ngayon na yung candidacy ng 5 na binanggit ko, yun ay paglabag sa anti-dynasty provision ng Constitution. Di ba? Pwede bang sabihin ng COMELEC na, sang-ayon sa ating saligang batas, disqualified kayo dahil lumalabag kayo sa anti-political dynasty provision ng ating saligang batas. Di ba? Ano ba yung political dynasty niya? So babalik doon sa tanong, ano ba yung political dynasties? Ito ba ang pagtakbo ng mga political personalities na ito? Ito ba'y paglabag sa ating provision, sa ating constitution? Di ba? So definitely, the COMELEC will not do that. They do not have the power to define what is political dynasty because it's only Congress under the Constitution to define political dynasties. So hanggat walang batas na ipinapasa ang ating Kongreso, nananatiling walang definition yung political dynasties. And nakatali ngayon ang COMELEC. Diba? Nakatali ang kamay ng COMELEC. Diba? Para resolbahin itong issue na ito. Kasi wala silang legal na basihan eh. So definitely, mag-i-end up sila of dismissing this petition on the ground that there is no law, there is no law that defines actually political dynasties. Okay? So ngayon, we'll go further. Sabihin na natin, halimbawa, magkatotoo yung sinabi ko na i-dismiss ng COMELEC ito. At sasabihin nila walang legal na dahilan dahil hindi pa naman dinidefine ang political dynasties. Halimbawa, dinismiss nila. So, pagpalagay natin na yung petitioner, sila Attorney Alex Lacson, they will go further and bring the matter to the Supreme Court. Sasabihin nila, assuming na nag-resolve yung COMELEC in bank, sasabihin nila, dismiss, walang legal ground. So, halimbawa, ang gagawin nila Attorney Lacson, dadalhin nila yung kasong yon sa Korte Suprema. Sasabihin nila, may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Dadalhin nila sa Korte Suprema. So, ang mangyayari dyan, ano halimbawa yung magiging abuse of discretion? Grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Di ba? So, ngayon, kung halimbawa napunta sa Korte Suprema yung kaso, pwede ba na ang Korte Suprema ang mag-define
sa political dynasties. Di ba? So sa tingin ko, definitely, the Supreme Court cannot do that. Although the Supreme Court under our Constitution is the one empowered to exercise judicial power, they do not have the power to define political dynasties because this particular matter is burdened by the Constitution to Congress. Tanging ang Kongreso lamang ang pupwedeng maggawa ng batas upang i-define ang political dynasties. Di ba? So kung walang batas na magdi-define kung ano ang political dynasties, walang basihan ang COMELEC, wala ring basihan ang Korte Suprema. Di ba? Because the Supreme Court or the COMELEC can define. They can define what is political dynasties, but the thing is that under the Constitution, it shall be defined prohibiting political dynasties as may be provided by law. So, ibig sabihin, may batas na magdi-define kung ano ang ibig sabihin ng political dynasties. Ibig sabihin, batas. Di ba? So, sino lamang ang may kapangyarihan na gumawa ng batas? Tanging ang Kongreso lamang ang merong kapangyarihan na gumawa ng batas. So whatever definition that we can give to political dynasties, it cannot have illegal effect because according to our Constitution, di ba, as may be defined by law, only the Congress through a law. So I doubt if the Supreme Court can define political dynasties. Di ba? Kasi separation of powers yan eh. Although the Supreme Court pwede nilang interpret sila yung may kapangyarihan na mag-exercise ng judicial power, pero it is not within their power to define or to make a law that defines political dynasties. Hindi rin po pwede ang COMELEC dahil wala silang kapangyarihan, tanging ang Kongreso lamang. So ito yung masaklap, no? Ito yung masaklap, yung branch of government, yung Kongreso na inatasan ng ating saligang batas na i-define kung anong ibig sabihin ng political dynasties, hindi nila gagawin yon. Hindi sila gagawa ng batas na ipupukpok nila sa sarili nilang ulo. Diba? Dahil kapag gumawa sila ng batas dyan, definitely silang tatamaan. It will against their interest, no? So nakikita ko malabo at walang pag-asa na magkaroon tayo ng batas defining political dynasties. Kaya itong grupo na ito ni Lacson, ginawa nila itong action na ito. Baka sakaling lumusot, di ba? But definitely I doubt if this petition will prosper. Okay, mga kababayan, so sana nakatulong ako sa paglilinaw sa issue na ito. At sana naman, i-follow po ninyo ako at sundan po ninyo yung mga susunod pang mga issue na ating tatalakayan. Okay? So magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Muli si Attorney Ed Saranay.